Hi guys! Welcome to my channel. At kung hindi ka pa subscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na. At huwag kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga upcoming videos. For today's video, ating pag-uusapan ang top 10 richest people in the world of 2021. Sila ang 10 individual na kasalukuyang itinuturing pinakamayaman sa mundo. Ayon sa Forbes World's Billionaires List of 2021. Bago ang lahat, balikan lang natin ang top 10 na richest people in the world na si Mukesh Ambani, kung saan maraming matagumpay na mga subsidiary ang Reliance Industries sa ilalim ng kanyang pamumuno bilang chairman at managing director, kabilang ang Reliance Retail at telecommunications company na Jio. Ngayon naman, ating tunghayan ang top 9 richest people in the world at siya ay walang iba kundi si Sergey Brin. Ating siyang kilalanin sa video na ito. Si Sergey Brin ay ipinanganak sa Moscow, Russia noong August 21, 1973. Ang kanyang mga magulang ay Jewish. Ang kanyang ama, si Michael Brin, ay isang retiradong propesor ng matematika sa Universidad ng Maryland. Ang kanyang ina ay isang researcher sa NASA's Goddard Space Flight Center. Siya ay lumipat kasama ng kanyang pamilya sa United States sa edad na 6 na taong gulang at lumaki sa Adelphi, Maryland to escape Jewish persecution. Tulad ni Larry Page, nag-aral siya sa isang paaralang Montessori bilang isang maliit na bata. Si Brin ay nag-aral ng elementary sa Paint Branch Montessori School sa Adelphi, Maryland. Ang kanyang ama ay isang propesor sa Mathematics Department sa Universidad ng Maryland. Inihikayat siya ng kanyang ama na malaman ang matematika at tinulungan siya ng kanyang pamilya na panatilihin ang kanyang mga kasanayan sa wikang Ruso o Russian. Nag-aral siya sa Eleanor Roosevelt High School, Greenbelt, Maryland. Noong September 1990, ay nag-enroll si Brin sa Universidad ng Maryland kung saan natanggap niya ang kanyang Bachelor of Science from the Department of Computer Science noong 1993 with honors in Computer Science and Mathematics sa edad na 19. Noong 1993, nag-intern siya sa Wolfram Research, the developers of Mathematica. Sinimulan ni Brin ang kanyang graduate study in Computer Science at Stanford University sa isang graduate fellowship mula sa Natural Science Foundation. Noong 2008, siya ay naka-leave mula sa kanyang pag-aaral ng PhD sa Stanford. Si Sergey Brin ay isang computer scientist at negosyante. Nakilala niya si Larry Page sa Stanford University. Paano nga ba nagkakilalang dalawa? Sa isang orientation para sa mga bagong mag-aaral sa Stanford, nakilala niya si Larry Page. Silang dalawa ay tila hindi sumasang-ayon sa kanilang mga subjects. But after spending time together, they became intellectual soulmates and close friends. Brin's focus was on developing data mining systems, habang si Page ay sa pagpapalawak ng the concept of inferring the importance of a research paper from its citations in other papers. Sa kanilang pagsasama, sila ang miakda ng pinamagatang The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine.
upang ma-convert ang data ng backlink na natipon ng web crawler ng Backrub into a measure of importance for a given web page. Binuo ni Brin at Page ang algorithm ng PageRank at napagtanto na maaari itong magamit upang makabuo ng isang search engine na nakahihigit sa mga mayroon ng oras. Ang bagong algorithm ay umasa sa isang bagong uri ng teknolohiya na pinag-aralan ang kaugnayan ng mga backlink na kumonekta sa isang pahina sa web sa isa pa at pinayagan ang bilang ng mga link at kanilang ranggo upang matukoy ang ranggo ng pahina. Pinagsama nila ang kanilang mga ideya at sinimulan nila gamitin ang dormitoryo ni Page bilang isang machine laboratory at kumuha ng mga spare parts mula sa mga mamahaling computers upang lumikha ng isang aparato na ginamit nila upang ikonekta ang bagong panganak na search engine sa broadband campus network ng Stanford. Matapos punan ang silid ni Page ng mga kagamitan, ay pinalitan nila ang dormitoryo ni Brin at ginawang opisina at programming center kung saan dito nila sinusubukan ang kanilang mga bagong disenyo ng search engine sa web. Ang mabilis na paglaki ng kanilang proyekto ay naging sanhi ng pagkakaroon ng mga problema sa infrastruktura ng Stanford. Ginamit nila Page at Brin ang pangunahing kasanayan sa HTML programming upang mag-set up ng simple search page for users dahil wala silang developer ng web page to create anything visually. Sinimulan din nila ang paggamit ng anumang bahagi ng computer na maaari nilang makita upang i-assemble ang kinakailangang lakas sa pag-compute to handle searches by multiple users. As their search engine grew in popularity among Stanford users, nangangailangan ito ng karagdagang mga server upang maproseso ang mga query. Noong August 1996, the initial version of Google was made available on the Stanford website. Ang Backrub ay nakasulat sa Java at Python at tumatakbo sa maraming Sun Ultras at Intel Pentiums na nagpapatakbo ng Linux. Ang pangunahing database ay itinatago sa isang Sun Ultra Series 2 na may 28 GB ng disk. Nagbigay sina Scott Hasan at Alan Sternberg ng napakaraming tulong. Na-involved din dito si Sergey Brin at nararapat na pasalamatan. Ipinakita na ng Backrub ang mga panimulang pag-andar at katangian ng isang search engine. Isang input ng query ang ipinasok at nagbigay ito ng isang listahan ng mga backlink na niraranggo ayon sa gaano ito kahalaga. Naalala ni Page, napagtanto namin na mayroon kaming tool sa pagtatanong. Nagbigay ito sa iyo ng mahusay na pangkalahatang pagraranggo ng mga pahina at pag-order ng mga follow-up na pages. Sinabi ni Page na sa kalagitnaan ng 1998, natapos nila sa wakas ang karagdagang potensyal ng kanilang proyekto. Sa lalong madaling panahon, meron kaming 10,000 searches sa isang araw at naisip namin marahil ito ay talagang totoo. Bilang isang proyekto sa pagsasaliksik sa Stanford University, lumikha si Brin at Page ng isang search engine na naglista ng mga resulta ayon sa katanyagan ng mga pahina. After concluding that the most popular result would often be the most useful, tinawag nila ang search engine na Google pagkatapos ng term na matematika na Google, which is a 1 followed by 100 zeros, upang ipakita ang kanilang misyon na ayusin ang napakalawak na impormasyon na magagamit sa internet. Matapos makalikom ng $1 million mula sa kanyang pamilya, mga kaibigan at iba pang mga investors,
Inulunsad nila Page at Brin ang kumpanya noong 1998. Ang punong himpilan sa gitna ng Silicon Valley ng California, gaganapin ang Google's initial public offering in August 2004. Kung saan ginawang mga bilyonaryo sina Brin at Page. Mula noon, ang Google ay naging pinakatanyag na search engine sa buong mundo na tumatanggap ng average of more than 1 trillion searches a day in 2016. Noong 2006, binili ng Google ang pinakatanyag na website para sa streaming ng mga video, ang YouTube, sa halagang $1.65 billion in stock. Noong 2012, inilabas ng Google ang futuristic na Google Glass, isang uri ng naisosuot na eyeglass computer na nagtatampok ng touchpad at control sa boses. Isang LED na may ilaw na naiilawan at isang kamera. Habang itinuturing na pinakabagong it in tech toys ang mga pag-aalala tungkol sa privacy at kaligtasan at kawalan ng isang malinaw na layunin sa pang-araw-araw na buhay, sa huli ay inalis ang tagumpay nito sa komersyal na merkado. Gayunpaman, ang teknolohiya nito ay inilapat para magamit sa pangangalagang pangkalusugan, pamamahayag, at militar. Noong August 10, 2015, inihayag ni Brin at Page na ang Google at ang mga dibisyon nito ay muling naiayos under the umbrella of a new parent company called Alphabet. Kasama sina Brin at Page na nagsisilbing Pangulo at CEO ng Alphabet. In November 2016, Brin was ranked number 13 on Forbes Billionaires list and number 10 among US billionaires who made the list. Early the following year, he made headlines para sa pagsali sa isang protesta ng mga patakaran sa imigrasyon ni Pangulong Donald Trump sa San Francisco International Airport, kahit na tumanggi siyang magbigay ng puna na lampas sa pagsasabing nandyan siya in a personal capacity. Noong December 3, 2019, inihayag ni Brin at Page na sila ay bababa mula sa kanilang day-to-day roles sa Alphabet, kahit na inaasahan silang mananatiling kasangkot sa kumpanya bilang dalawang pinakamalalaking individual na shareholders. Ipagpalagay na ginagawa yon para sa isang tao. Isipin ang paggawa nito para sa 90 people sa isang araw. Maaari nating sabihin binago nila Larry Page at Sergey Brin ang mundo. Ang kanilang kwento at ng Google makes one of the most interesting tales of this century or the best so far. Tulad ng pag-amin ni Brin, the number one factor that has contributed to our success over the past 7 years has been luck. It has been a dramatic journey mula noong nagdiwang sina Page at Brin ng mga milestones sa pamamagitan ng pagpunta sa Burger King para sa mga hamburger at kapag naglaro sila ng roller hockey sa parking lot kasama ang mga empleyado. Those were the good old days. Google has moved on to the good new days at sa oras kung kailan mayroon itong napakalaking responsibilidad sa publiko, sa mga empleyado at sa mga shareholder.
abangan sa aking next video, ang Top 8 Richest People in the World of 2021 na kasalukuyang itinuturing pinakamayaman sa mundo ayon sa Forbes World's Billionaires List of 2021. Thank you for watching! At kung hindi ka pa subscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na! At huwag kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga upcoming videos.